Yo, yo, yo! Hello, hello mga kaibigan. Ito naman po si Admin at kumusta? Isang magandang araw na naman sa inyo. Sa mga nakikinig mula sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa mga subscribers. Malapit na po. Mamayang hapon, 5,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat sa nagsasubscribe po. If bago ka, pwede mong balikan ang mga videos na nandito sa channel na to. Napakadami na pong videos. 136 videos na po. And as much as possible, daily uploads na po to. So, simulan ko na po ang shoutout! James na Arsalina, addict since November. Addict sa Spookify nga pala. Hindi addict sa kung ano pa man. Baka matukhang tayo. Maria Therese Domingano, Iana's Makeup Video, Lance Lawrence and Mark Joseph Sanggalang. Happy graduation. Nico Carion sa pagiging stalker ko. Taga-Pasita daw kasi ako eh. Or malapit ako sa Pasita. Shoutout sa partner ni Joy na sinisinzone lang ang mga messages niya. Nangangamba siya dahil baka daw yung KitKat niya makalimutan mo. Red Dominicano, Checo Bringuela at office mates niya. Ingat at baka mahuli sa office ha. Office Ina Inakay, Chris Ann Astuveza, Romel Isla, Jackie Lee Andres, Nico Pacaanas, from Christine Casimiro, Mendoza, Nito and Mercado family, Matt Francia, Wallen and Aiza from Irene Barago. Happy belated birthday kay Christian Santiago. At ito, isang pinakamalupet na shout out kay Dyslexic Paranoia. Siya po ang pinakaunang, sabi niya nga, ninang ng channel na to dahil pumunta po siya sa Patreon at nag-pledge po siya na magpapadala ng pera every month to support the channel. Maraming salamat po, ma'am. I don't know if I can say your name, pero ang name niya dito na linagay is Dyslexic Paranoia. Pero nakita ko po ang Facebook page niya and yung website niya nakita ko rin. In-stock ko rin si ma'am. So, ayun. Just in case you want me to shout out your website, something, I can do that for you, ma'am. Alright, so magandang araw po at eto na po ang pinakahihintay nyo, ang part 2. Remember, hanggang part 6 po to. Eto po ang part 2 ng Sanguine Vampire. Intro! Salamat sa mga nagbasa. Actually, wala na sana akong balak dugtungan yung kwento, pero nag-message si admin na i-post ko yung full story. Nagbasa rin ako ng mga comment at ito pala yung mga reply ko. Plot twist, nagkatuluyan si Gia at Cyrus. Sa ngayon, hindi pa. Oo, gusto ko si Gia kahit kakaiba siya pero ayoko munang malaman niya na gusto ko siya. Kasi ayoko lumayo siya sa akin. Pero dahil na parang nababasa niya naman ata yung nasa isip ko at naririnig niya yung tibok ng puso ko, baka alam niya na rin. Basta, bahala na. Maswerte mga admin dito, bakit? Kasi kilala nila yung mga taong behind those stories. Hindi naman po maswerte kasi inuulit ko. Bago ako mag-confess dito, gumawa ako ng bagong account. O alam nila yung full name ko pero wala kasi akong mga picture dito kaya hindi rin nila kilala yung mukha ko. At nagtitiwala akong hindi nila hanapin yung mga social media account ko. So, ibig sabihin, sa huling part na sinabi mo, pinagkalat mo sa tropa mo ang sitwasyon ni Gia. Pinili ko yung mga taong pinagsasabihan ko. Hindi ko kaya yung ako lang yung nakakaalam. Nakakabaliw to. Paano kapag may nangyari kay Gia? O kaya sa ibang kaibigan ko na nakita nila si Gia na may iniinom o kinakain na kung ano-ano? Paano ko ipapaliwanag sa kanila yun? Marami akong kaibigan pero 3 lang ang sinabihan ko. Mga kababata ko sila kaya alam ko na rin kung mapagkakatiwalaan ba sila o hindi. Tanggap naman nila si Gia at bago ko sabihin sa kanila yon, nagpaalam ako kay Gia. Gusto ko ma-meet si Cyrus at Gia. Pagbigyan niyo na ako please. Gustuhin man namin na ilantad yung sarili namin sa inyo. Hindi rin pwede. Sana maintindihan niyo guys. Sapat na yung ina-share ko sa inyo yung kwento ni Gia. Huwag kayong mag-alala. Natutuwa naman din siya sa mga comment niyo kasi pinapabasa ko sa kanya. Ngayon lang bago ko i-type to. Naku, yari ka kay Gia pag nabasa niya to. Nagpaalam ako sa kanya bago ako nag-confess. Actually, magkasama kami ngayon kasi kakatapos niya lang basahin yung mga comment niyo. Pwede nyo ba akong gawing vampire? Nako, bago kayo humiling, isipin nyo muna yung kahinatan nyo. Kapag natupad yung bagay na yun, hindi gusto ni Gia yung nangyari sa kanya. Hindi siya pure vampire. Sanguine siya. Ibig sabihin nun, nahawa lang siya dahil nabiktima siya. Nakokontrol niya yung sarili niya minsan pero madalas hindi. Wow, parang Twilight lang ah. Magkaiba yung movie sa totoong buhay. Yung vampire na ine-expect nyo, hindi siya ganun.
Si Gia, oo maganda siya pero kung titingnan mo mukha lang siyang normal na tao. Ang kaibahan nga lang, ang pale ng balat niya at ang lamig ng buong katawan niya. Okay, so balik tayo sa kwento. Sinabi ko sa 3 kaibigan ko yung tungkol kay Gia. Hindi naman sila natakot, sabi pa nga nila ang cool daw. Oo, literal na cool kasi ang lamig ni Gia. November 2015, hapon na yun nung nag-text si Gab na pumunta kami sa bahay nila. Siyempre November 1, naganda sila kasi death anniversary ng lolo niya. Sinabi niya rin na isama ko na rin si Gia para naman nakakalabas siya basta lang daw wag mag-transform sa harap nila kasi baka mag-freak out yung mga kamag-anak niya. Pero never ko pa kasing naaktuhan na nagtatransform si Gia into paniki, werewolf or what, kaya safe naman siguro. Pinuntahan ko si Gia sa condo ng mga bandang 6:45 PM. Hindi naman nakalock yung pinto ni Gia kaya nakapasok ako. Pero napa-facepalm ako agad nung makita ko yung itsura ng kwarto niya. Sobrang kalat. May mga dugo sa sahig. Dumiretso ako sa kusina para hanapin siya pero wala siya dun. Wala rin naman siya sa CR. Pati sa kwarto niya. Tinignan ko bawat sulok pero hindi ko siya nakita. Natakot na ako kasi baka nilooban siya. Ayokong isipin na may nangyaring masama sa kanya. Pero nagulat ako nung may biglang bumagsak sa harapan ko. Napatakan pa nga ng dugo yung mukha ko eh. Tinignan ko siya. Hindi na ako masyadong natatakot sa kanya. Di katulad ng unang beses na nakita ko siyang umiinom ng dugo ng aso. Bakit ka nandito? Tanong niya agad sa akin. Tapos sinabi ko sa kanya na ini-invite kami ni Gab na pumunta sa kanila. Nung una ayaw niya pa. Nauuhaw pa daw kasi siya. Gusto niya kapag pumunta kami dun, yung tipong normal na yung itsura niya at alam niyang hindi na siya atakin or susumpungin ng pagkauhaw. Siguro 1 oras din kami nagstay sa condo niya kasi nilinis ko rin yung kalat niya tapos umalis na kami papunta kina Gab. Namit namin yung buong pamilya ni Gab. Yung mga pinsan niya nakikipagkilala kay Gia pero hindi na pinayagan ni Gab na ma-expose si Gia sa mga kamag-anak niya. Pinapunta niya kami sa kwarto niya, dun kami kumain. Para din hindi mailang si Gia or ma-attract sa kanila. Napansin ko kasi yung pagtitig ni Gia sa mga leeg ng kamag-anak ni Gab nung dumating kami dun. Alam kong kinokontrol niya yung sarili niya pero paano kapag hindi niya na napigilan? Bandang 12 AM, hilong-hilo na ako kasi nag-inuman kaming magkakabarkada. Dumating na din sila Mark at Greg. Nagpaalam si Gia na magsi-CR lang pero siguro 20 minutes na hindi pa bumabalik. Tapos narinig pa namin na sumisigaw yung lola ni Gab. Nagkatinginan kaming magkakabarkada kasi parang iisa lang yung naiisip namin. Tapos sabay-sabay na kaming tumapo palabas ng kwarto kahit hilong-hilo na kami. Pumunta kami sa may kusina, nakita namin dun yung mga kamag-anak ni Gab na nag-uumpukan habang si Gia nakaupo sa sulok. Iba yung itsura niya maski ako natakot at kinabahan kasi nakalabas yung pangil niya tapos yung mata niya may pagka-silver at namumula yung sclera. Pero buti na lang, madiskarte itong si Gab. Tumawa siya tapos pumalakpak pa siya, sabi niya sa mga kamag-anak niya. Natakot kayo, no? Prank lang yan. Tara na dito, Gia. Tumakbo ko papunta kay Gia at itinayo siya. Niyakap ko siya kasi nanginginig siya. Bumulong pa nga siya sa akin na nauuhaw na siya at sobra-sobra yung paghingi niya ng tawad. Umalis kami dun sa may kusina. Si Gab na yung bahalang nag-explain sa pamilya niya. Ang sinabi niya lang, Halloween kasi kaya trip ni Gia manakot. Naniwala naman yung mga pinsan niya pero hindi ako sigurado kung lahat sila nakumbinsi. Mabait si Gia, hindi siya nananakit pero syempre minsan hindi naman natin masasabi lalo na kung nauuhaw at nagugutom siya. Basta ako nandito lang ako lagi para suportahan at itago lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya. Cut na daw muna kasi natutuwa siya sa mga comment nyo. Excited na siya mabasa yung magiging reaction nyo dito. Pero inuulit ko, hindi siya masamang tao. Hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Nahawa lang siya. Kung may pagkakataon lang para maging vampire din ako, lahat gagawin ko. Gusto ko siyang damayan. Gusto ko makarelate sa mga nararamdaman niya. Salamat ulit. Sa mga gustong magtanong kung may reflection si Gia, wala po. Wala siya nun. Bakit siya natutulog sa kama? Kasi iniisip niya pa rin normal siya na tao. Sobrang dilim din ang kwarto niya. Tipong walang sinag ng araw na nakakapasok dahil sa makakapal na curtains na binili namin nila Greg. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel.
Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.